Speaking of yung mga tatakbo dyan sa 3rd District ng Negros Oriental, which is distrito ng inaabando ng posisyon ni dating Congressman Arnie Teves. Ayan. Tingnan niyo yung difference between the Teveses and itong pamilya na to. Pamilya ng mga ganid versus pamilya ng nag-iisip. Ayan So magkakamag-anak, magkakalaban. Saan sa Negros Oriental? Sino-sino yung mga yan? Si Diaz na tinagurian, sabi nung sa social media, si Brownie, na may kaibigang scammers na nangungulimbat ng mga kapirahan ng mga investors. Tapos di umano na nagbigay pa sa kanya ng sasakyan. Ewan ko, totoo yun Nagalit daw sa sugal pero nagsasabong na mayor pamanding naturingan tumanggap ng regalong Ferrari. Tapos galit daw sila sa STL ng mga Teves pero sila na ngayon yung nagmamanage di umano ng mga STLs dyan sa probinsya. At saka ito naman, yung isa naman si mayor ng Pamplona. Again si Fritz ay mayor ng Siaton. At si Janice ay mayor ng Pamplona, which is yung Pamplona nasa 2nd District. Paanong makakatakbo siya ng congresswoman sa 3rd District kung itong barangay at SK election, doon daw siya bumoto sa Pamplona? So ibig sabihin, hindi siya residente ng 3rd District tapos tatakbuhan niya yung 3rd District? Ang kakapal ng mukha. Alam nyo talaga na may mga agenda. Alam mo talaga na may mga agenda na gusto lang maalis talaga si Arnie Teves dyan sa posisyon para pagpiestahan ng pamilya nila yung open na posisyon. Huwag niyong sabihin hindi. Huwag niyong sabihin hindi. Mantakin mo, mayor pa kayo hanggang 2025. Diyan sa election na yan, hanggang 2025 lang din yan. So ibig sabihin, magsisilbi kayo bilang congressman sa loob lang ng 1.5 taon tapos gusto niyo yung posisyon na yan. Bakit? Hindi ba nanumpa kayo sa inyong mga tungkulin, nanumpa kayo sa inyong mga constituents, sa mga kanya-kanya ninyong mga munisipalidad na magsisilbi kayo sa kanila, tapos aabandonahin nyo yung mga bumoto sa inyo para lang sa pagiging congressman? Medyo hindi naman halata na talagang political yung nangyayaring ito kay Teves. Pero pakinggan natin, baka sakaling magbago inyong mga baka sakaling magbago ang inyong mga pananaw patungkol dito. Ayan na, magkakamag-anak, dating misis ng gobernador umuugong na magkakalaban sa special election. Tingnan nyo, sila yung umuugong na mga magkakalaban. Sino ang caretaker dyan? Ang caretaker dyan, yung Speaker of the House. Sinasabi nila na ganid sa kapangyarihan sila Teves Ganid daw ang mga Teves sa kapangyarihan. Tingnan nyo sa balita na to kung totoo ba yung sinasabi nila. Muli magharap ang pamilya Teves at Degamo sa special election sa Negros Oriental para sa nabakating posisyon ni dating Congressman Arnulfo Teves. Nasa frontline balitang yan, Gary De Leon. Misis na si Pamplona Mayor Janice Degamo. Ang daming ginto Daming ginto ni Madam Para sa nabakating posisyon ni dating Congressman Arnulfo Teves. Nasa frontline balitang yan, Gary De Leon. Misis na si Pamplona Mayor Janice. Grabe. Siksi, linti. Ang mga ginto para may hepatitis Degamo. Pinsang buong si retired Colonel Ray Ragay Lopez. At pamangkin. Tati, hindi galit na galit ang kakapal ng mga alahas. Galing daw sa hirap yan Galing daw sa hirap yan pero lintik mga hepatitis. Naghihirap ng mga probinsya yan Yung mga pinagsisilbihan nila pero ang yayaman nila. Siaton Mayor Fritz Diaz. Mga kaanak sila ng pinaslang na dating governor ng Negros Oriental na si Roel Degamo. Sila matutunog na pangalang magtatapat-tapat sa pagka-congressman ng 3rd District ng probinsya sa special elections na gaganapin sa December 9. Wala pang pinal na magiging kandidato, kaya nakikiusap na si Governor Lopez kina Mayor Degamo at Mayor Fritz na magparaya na. Dahil ako ang lumaban para sa... Away-away yan. Kaya sa inyo, pagdating sa politika, walang kamag-anak, away-away yan. Walang magpaparaya dyan, pusta. Siyempre, sasabihin naman ni Mayora, ako namatayan. Siyempre, ako dapat yan. Sasabihin naman nung isa ni Brownie, uncle ko yan Tsaka last term na ako. Kailangan ako yan. Tapos, siyempre, ito naman isa, Diyos ko, ako nga yung
Ako nga yung kalaban niyan dati, hindi nga ako manalo-nalo eh. Baka ngayon manalo na ako. Aming grupo, so ang sa akin, ang aking stand is I should be the one to still run this time. Matatandaang nabakante ang pwesto matapos ma-expel o matanggal noong Agosto si dating Congressman Arnie Teves Jr. na umano'y utak sa pagpatay kay Governor Digamo. Sabi nga nito ni Tao po, baka may mamatay na naman dyan. Baka may mamatay na naman dyan, tas isisi nyo na naman sa mga Teves yan, ha? Oo, dito pa lang, balitang-balita na ito pa lang, alam na natin kung sino yung mga ganid sa kapangyarihan. Mantakin mo, mga mayor pa kayo sa mga syudad ninyo hanggang 2025. Pucha, nakita nyo lang may opening doon sa posisyon kung saan yung kanilang pondo hindi nililiquidate, hindi na-audit ng itemize. At nang nakalaban ni Lopez si Teves sa pagka-congressman, kinwestiyon din ni Lopez ang umuugong na pagtakbo ni Mayor Janice sa distrito, gayong taga 2nd District at nabiyudang alkalde. Tinan mo? Kamag-anak mismo. In-expose na si Mayora. Paano mangyayari? Tatakbo siya sa 3rd District, taga 2nd District siya. Tumakbo, bumoto siya nito lang nung nakaraang barangay election, isang araw. Bumoto siya sa sa Pamplona. So paano siyang magiging lehitimo na representante ng 3rd District? Mga ganid. It's actually a betrayal of public trust dahil kita mo? Kayo magkakamag-anak nga nag-aaway-away kayo sa politika. Di ba sinasabi nyo magulo mga Teves, kayo magulo. Pamilya nyo, tinan mo, sinasabi nito ni Coronel, betrayal of public trust. Kasi totoo naman, betrayal of public trust, yung mantakin mo, ibinoto ka ng tao. Sumumpa ka na pagsisilbihan mo sila, tapos iiwanan mo sila para sa bagong posisyon. Sino magulo? Teves o mga Digamo? Ito kamag-anak nyo na to, pinapanalo kang mayor tapos tatalikuran mo yung ang nakita ko dito dahil hindi ako bumibigay kay Mayor Fritz. So ngayon ang fini-field nila is si Mayor Digamo. So ang nila is mag-giveaway daw si Mayor Fritz in favor of Mayor Digamo. Parang pucha, magi-giveaway ako kung siya pa. Parang ano yan? Kayo may-ari ng Negros Oriental? Kapal ng mga mukha nyo, ngayon nyo sabihin na ang makapangyarihan dyan mga Teves. Yung mga posisyon, yung mga distrito, parang pinaghati-hatian nyo na. Hindi informed yung mga tao kayo na may-ari ng mga distrito na yan, Mahirap ang sitwasyon kasi nasa 2nd District siya. And in fact, I think, bumoto siya kahapon. Kinausap din daw si Lopez ni House Speaker Martin Romualdez. Ayun na, syempre. Syempre, sabi nga, kung may aso, merong amo. Ngayon, kinausap na daw ito si Coronel ng caretaker na wag ka na tumakbo, mag-giveaway ka na. So ano to? Ano na naman to ginagawa mo, Romualdez? Walang yan, hindi mo nga napaunlad yung distrito mo sa probinsya mo, pati itong distrito na to, pinakikialam mo, pabayaan mo na yan sa kanila. Masyado ka naman pakilamero. Kung sinong gustong tumakbo dyan, karapatan nila yan. Huwag masyadong matigas ang mukha, di ka pa presidente, as ng presidente ka na Na magpaubaya na siya kay Mayor Janice. May mga nakikusap na wag akong tumakbo. I don't know for what reason. Pero anong you don't know for what reason? Kasi nga, hawak sila sa liig. Syempre, ano yung mga tinanggal nila dyan nung nawala yung mga Teves? Ang tinanggal nila dyan, sugal. Yung mga sinasabi na mga STL na yan, online sabong. May pera dyan Kaya nga nung nakaraan nakita nyo sa picture kasama yung ng gambling lord yung si Fritz Alam nyo na kung anong agenda nila dyan. Hindi niyan agenda na ayusin yung probinsya na yan. Negosyo yan, negosyo. Ako, hindi ako magpapapigil kahit kanino. Kasi ang pipigil lang sa akin na wag tumakbo yung tao dito sa 3rd District. Tama, di maglaban-laban kayong tatlo. Wala pang pahayag sina Mayor Janice at Mayor Fritz sa mga pahayag ni Lopez. Pero nauna nang sinabi ni Mayor Janice na desisyon ng kanilang partido ang masusunod kung sino ang tatakbo. Kakapalan ng mukha yan Ano ba naman yung sabihin mo na I cannot run for Congress sa 3rd District because I'm from 2nd District and I'm still the mayor of Pamplona and I love Pamplona.
Oo, and I need to finish my term. Dapat ganun, pero hindi. O, bahala na sila magdesisyon na kung sino. Style nyo, bulok. Umuugong din ang umani pagtakbo ng kapatid ni Arnie Teves. O, ito tingnan ninyo. What is the difference between this other family and itong pamilya na sinasabi nilang terorista, nangangamkam ng mga kung ano-ano. Itong pamilya na sinasabi nila na kumbaga nanghaharas ng mga tao, ganid sa kapangyarihan, political dynasty. Tingnan nyo yung sasabihin ni Pride Henry Teves, ha? Na si dating Congressman at Governor Pride Henry Teves. Some of them want me to carry the banner. Though my interest in going to Congress now is not really that high. Hindi ko alam kung... Anong sabi niya? Some of them are... Kasi ang balita natin, yung mga nanalo daw na mga mayors noong 2022 at saka yung ang mga nanalong mga kapitan, majority daw yata is mga pro-Teves, sabi nila. Narinig ko lang. So, according daw sa mga malalapit sa kanila, siguro mga kapartido nila, they want him to run, to carry the banner for them. Pero tingnan ninyo kung ano ang sagot niya. Sabi niya parang medyo running for Congress, parang medyo natatabangan na ako dyan eh. Parang it's not worth it. Bakit? Kasi putya, pag nanalo to, di anong gagawin ng Congress? Papatanggal din siya. Si Arnie Teves nga, napatanggal nila ng ganun-ganun lang eh. What made you so sure na hindi mangyayari yan kay Pride? Diba? So talagang mawawalan ka ng gana. So ito ba yung sinasabi nyo na mga pamilya na political dynasty, na mga mukhang politika, na mukhang ganid sa kapangyarihan? Ganito ba magsalita? Kasi kapag kaganid ka sa kapangyarihan, ang sasabihin mo is, hindi pa ako makapag-desisyon dyan, bahala sila. Mag-giveaway ako para kay ganyan. Ay, hindi, ako ang dapat natatakbo kasi ako yung kalaban dati. Diba? O pagkaganid ka, ganun. Pero pagka yung politika sa iyo is na lang, public service lang, ay wala eh. Parang, ano sabi niya? Medyo actually, running for Congress, parang hindi ko sure kasi naging congressman na ako eh. Hindi ba? Pakinggan nyo. Though my interest in going to Congress now is not really that high. Hindi ko alam kung gaano ako ka-motivated bumalik sa legislature. Sure, because I had been there already. Wala naman daw problema sa kanya kung sino man ang tatakbo kina Mayor Janice, Mayor Fritz at Lopez. It's a free country, no? Just get the requirements. There are requirements kasi. As long as you pass all the requirements, it's a free country. Anybody can do it. Ayan ba yung, ganyan ba magsalita? Yung mga terorista naniniwala sa batas? Ganyan ba magsalita yung mga ganid sa kapangyarihan? Na lahat may karapatang tumakbo kahit sino. If they want to run sa distrito namin, hindi na ako maninira na, she's from 2nd District. And she's still a mayor. So ano yun? Iiwan niya yung mga tao doon? Para lang sa kanyang pangarap na maging congressman? Sino nagsalita ng ganun against Degamo? Kamag-anak niya mismo. So ibig sabihin, sila magkakamag-anak, mga ganid sila sa kapangyarihan. Itong sinisisi nila sa krimen at sinasabi nila na si Pride ang talagang dyan, ulos. Yan si Arnie Teves, galamay lang yan. Ito, ang sungay nito mas mahaba. Masama itong tao. Tingnan mo sa kanya, lahat naman pwedeng nanira ba siya? Hindi. Sabi niya, lahat pwede namang tumakbong, congressman o kahit nasa ang posisyon. Kasi may requirements nga lang. They have to get the requirements, pass the requirements, and then lahat may demokrasya sa Pilipinas, lahat pwedeng tumakbo. Ganyan ba ang ganid sa kapangyarihan? O hindi ba? Wala siyang paninira. Ever. O sinabi niya ba dito na, ako talaga dapat. Pagtatanggol ko yung aking kapatid. Ako tatakbo rito. Hindi ba? May ganun ba sabi nga niya? Parang iniisip ko kasi nanggaling na ako sa Congress eh. Parang medyo yung interest ko parang hindi ganun kataas. But, di ba? You know,
We do not have a monopoly of... Exactly. O, tingnan mo ginawa ng media. Ang ganda nung sasabihin niya, we do not have the monopoly sa politika dito sa probinsya. Katulad ng ipinakakalat ng media at saka ipinakakalat ng pamilya na yan. Tingnan mo, pinutol ng media. Ulitin natin ha, itutuloy-tuloy ko mga boss ha, yung statement ni Teves. Tingnan ninyo, masama bang tao ito? Tingnan nyo ginawa ng media. He was about to say that we do not have the monopoly of politics dito sa probinsya. Pinutol na ng media. Bakit? Ayaw nyo marinig yung totoong ugali ng mga Teves? O ito, pakinggan nyo. Ni Arnie Teves na si dating Congressman at Governor Pride Henry Teves. Some of them want me to carry the banner. Though my interest in going to Congress now is not really that high. Hindi ko alam kung gaano ako ka-motivated bumalik sa legislature. Sure, because I had been there already. Wala naman daw problema sa kanya kung sino man ang tatakbo kina Mayor Janice, Mayor Fritz at Lopez. It's a free country, no? Just get the requirements. There are requirements kasi. As long as you pass all the requirements, it's a free country. Anybody can do it. You know, we do not have a monopoly of... Diba? Pinutol na. Pinutol na ng media kasi masyado ng maganda yung sasabihin. Ganyan ang media.